Alleluia, Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sa bayang wika, ibig ko, gumaling ka. No hindi nawala ang ketong at gumaling ang tao, pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong maigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang buhay po natin ay hindi perpekto. May kasabihan nga po tayong mga Pilipino na ang buhay natin ay parang gulong. Ang buhay natin ay bilog. At ano pong ibig sabihin nun? Hindi habang panahon, ikaw ay nasa taas. May mga pagkakataon na ikaw ay iilalim. Sa madaling salita mga kapatid, hindi perpekto ang buhay. May mga pagsubok, may mga problema, may mga paghihirap, may mga lungkot, at may saya. Pero mga kapatid, tandaan natin na kahit hindi perpekto ang buhay, alam natin na ang buhay natin ay maganda. Uulitin ko po yun mga kapatid. Hindi man perpekto ang buhay natin ay maganda. Dahil ang buhay natin nagmula sa Diyos. At ang lahat ng nagmula sa Diyos, mabuti at kay ganda. Kaya sa madaling salita mga kapatid, sino ang nagpapaganda ng buhay? Sino ang nagbibigay ng sigla sa buhay natin? Marahil alam naman natin ang sagot. Walang iba kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Walang iba kundi ang Diyos. Sa atin pong unang pagbasa, ang mga taga-Israelita nagtanong sa isa't isa, bakit kaya hinayaan ng Diyos na matalo kami sa digmaan? At minsan ganyan din ang tanong natin sa Diyos. Nagdadasal naman ako, bakit ako ang may sakit? Nananampalataya naman ako, bakit ako ang nawalan ng trabaho? May mga katanungan tayo na tila minsan mahirap sagutin. Pero magpapagtatanto na lang natin sa bandang dulo ng ating buhay. Kahit mahirap ang buhay,
patuloy pa ring pinagaganda ng Diyos ang buhay na meron tayo. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan po natin ang kwento ng isang ketongin. At alam natin noong mga panahon ni Jesus, wala pang lunas ang sakit na ketong. At ano ang tingin ng mga taong may ketong noong mga panahong iyon? Kapag ikaw ay may ketong, ikaw ay sinumpa, ikaw ay makasalanan. Hindi ka lamang may sakit na pisikal, bagkos ang tingin sa iyo ng tao, marumi ang iyong puso, marumi ang iyong kaluluwa, kaya ka may sakit. Kaya nga kahit ang mga may ketong nung panahon na iyon, sumisigaw sila, may ketong ako. Para ang mga tao lumayo sa kanila at hindi mahawa. Pinandidirian sila ng mga tao, hindi lang dahil sila ay may sakit, dahil sila ay makasalanan. Pero sa ating ebanghelyo, may isang bagay na ginawa sang Panginoon. Ang sabi nung may ketong, kung ibig po ninyo, mapagaling ninyo ako. Pero anong ginawa ni Jesus? Nahabag si Jesus at ang sabi niya, ibig ko, gumaling ka. Pero bago ginawa ni Jesus, o bago sinabi ni Jesus, ang mga salitang ibig ko'y gumaling ka, hinipo siya ni Jesus. At yun marahil ang napakagandang pagpapaalala sa atin. Ang Diyos ang unang humihipo sa buhay natin. Marami mang tao ang tumalikod sa atin, marami mang tao ang umalipusta sa atin, ang Diyos ang unang nag-aabot ng kamay. Alam niyo mga kapatid, 2 araw na po ang nakakalipas nung tayo po ay nagtraslasyon. At alam natin nung traslasyon, maraming sa ating mga deboto ang gustong makahawak, ang gustong makahipo sa imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero tila may paalala sa atin ang mahal na pong Jesus Nazareno sa araw na ito. Sa kagustuhan nating unang humipo sa Kanya, baka hindi natin napapansin sa buhay natin na siya ang unang humihipo at humahawak sa puso ng bawat isa. Kaya nga, nakaranas hindi lamang ng kagalingan yung may ketong, nakaranas din siya ng kapatawaran. Mga kapatid, ang buhay natin hindi perpekto. Maraming pagkakasala, maraming pagkadarapa. Pero, ang Diyos ang nagpapaganda ng buhay. Bakit? Dahil laging nandoon ang pagpapatawad. Laging nandoon ang awa. Laging nandoon ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Hindi man yan perpekto. Marami man yang kakulangan. Marami man yang kahinaan ang buhay na meron tayo. Pero tandaan natin sa araw na ito, ang buhay ay maganda dahil ito ay pinagaganda ng mahal na pong Jesus Nazareno.